Mga apo, mga anak, andito na naman si Lola Becky. Share lang ako yung aking libro. So, nasa chapter 9 na tayo. Okay, chapter 9. Ang caregiver bilang tagapakinig ng puso. Napansin ko sa maraming taon ng aking pagiging caregiver na may mga pagkakataon na ang matanda ay gustong magkwento, hindi lamang tungkol sa kanilang pamilya. May ilan sa kanila na nagsasabi kung sino sa kanilang mga anak ang mabait. Mayroon ding nagsasabi kung sino ang madalang dumalaw. At mayroon ding nagkwekwento ng kanilang lungkot kapag nararamdaman nilang may anak na mas interesado sa kanilang ari-arian kaysa kanilang kalagayan. Totoo yun. Bilang caregiver, mahirap makarinig ng ganitong mga kwento. Hindi ako maaaring manghusga. Ngunit hindi ko rin maiwasang makaramdam ng lungkot para sa kanila. Sa mga sandaling iyon, ang ginagawa ko na lamang ay makinig. Minsan kasi, yun lamang ang kailangan ng isang matanda. Ang maramdaman na may taong handang makinig sa kanya. Doon ko nauunawaan na ang caregiver ay hindi lamang nag-aalaga ng katawan. Minsan siya rin ay nagiging tagapakinig ng mga lihim ng puso ng isang taong malapit ng magpaalam sa mundong ito. Pagninilay, reflection. Sa huling yugto ng buhay ng isang tao, ang pinakamahalagang bagay ay hindi pera o ari-arian. Ang pinakamahalaga ay ang presensya ng pamilya. Ngunit kapag ang isang matanda ay walang mapagsabihan ng kanyang nararamdaman, isang simpleng pakikinig ng caregiver ay maaring maging malaking ginhawa sa kanyang puso. Minsan, ang pinakamahalagang tulong na mabibigay natin ay hindi gamot, kundi isang pusong handang makinig. Diba? Hindi, totoo yan. Kaya, talaga, kasi meron talagang matanda, nagkwekwento talaga sila. Ako, meron ako marami ako inalagaan. Huwag mo sasabihin na, may kwento ako sa'yo. Kasi, pagka wala na silang mga kaibigan, na hindi na sila makalabas, wala na silang pwedeng tawagan, doon sa caregiver mismo, makipagkwentuhan sila. Yung lalo na pag alam na nila na kampante na sila sa'yo. Yung ganon. Tapos magsasabi lang din sila na huwag mo lang ikwekwento ha. Sabi ko hindi ako magkwento. Tatakot ako sa ganon. But anyway, ano niya yun way niya yun para ma-release yung kanyang kalungkutan o sama ng loob. Di ba? Kaya kailangan tayo ring mga caregiver, maging din tayo. Yung maging ang tawag dito, maging alerto din tayo sa pakikinig na wala tayong sasabihin pag masama. Hindi na tayo maghuhusga. Makinig lang tayo. Sige, pagdadasal natin. Yung baka magbago. Yung mga ganun lang. Kasi hindi naman niya mapagsabihan ng mga anak niya diba? Hindi niya kayang pagsabihan. Minsan matututo ka rin doon sa mga kwento nila. Kasi doon mo makikita din na hindi lang silang may problemang ganun. Halos pare-pareho lahat ng tao talaga may mga problema. Pero yung iba nga, hindi nila mailabas. Tinatago lang nila. So kumbaga, bago man lang siya namatay, nailabas niya. Kahit paano, hindi niya kikimkimin, hindi niya madadala sa hukay. Kaya yung time na ganun, doon ako nagkakaroon ng pagkakataon na pinagdadasal ko sila. Sila mismo, sasabihin ko, can we pray? At least Our Father, maganda na yun Maganda na yun, makapagdasal kayo ng Our Father. And anyway, mga apo, mga anak, ito ang laman ng libro ko. So bukas, Madam Scotch, intriga. Madam Scotch ang title. Chapter 10, okay? Thank you so much. Maraming salamat. Bye. Nandyan si Lola